Salita ng Diyos, pangbalahura ng kapwa. Saan banda nagbalahura ng kapwa? At sino ba ang unang gumamit ng salita ng Diyos? Anong karmang ibabalik kay Sendo? Good karma. Pero sa inyo, it's a bad karma. Kahit ilang beses na ipaliwanag sa inyo, paulit-ulit na lang, di nyo pa rin magets kasi nga degree holder kayo. Palakpakan talaga si Sendo kasi pinaliwanag sa inyo, EMS, yung 10 utos ng Diyos na ginagawa nyo maliban sa isang utos. Siguro naman alam mo na yon, maka-Diyos ka diba ako no? I-apply mo muna kaya sa sarili mo ang kalinisan bago ka magbato ng mga salita sa kapwa mo. Gets mo? Ito, pakita ko ha. Oh, ayan, gets mo na. Lalo na sa Team Batcha Original, hello sa iyo, sa inyo. At syempre, binabati ko rin ang lidera ninyo na si Diokla. At syempre, ang babaeng matanda na laging sunod ng sunod kay Diokla. Walang iba kundi yan, si Ems Vega. Yehey, palakpakan natin si Ems Vega, bobo. Yan. Alam mo, napaka-insecure mo, Ems Vega. Alam mo kung bakit? Pati ba naman yung gintong titi ni Daddy Sando, kailangan mo pang makita talaga. Tigang ka na ba para makita yon? Wow, sobra-sobra ka naman. Gusto mo lang talagang makita, kunwari ka pa, tapos babanggitin mo about sa Diyos. Grabe ka ha. Huwag kang insecure ha. Bad yun. Yan lang guys. Bye-bye. Ayan, isang minutong opinion para sa iyo, Ems Tinggel. Makinig ka. Unang-una, humarap ka sa salamin, sampalin mo yung mukha mo, at gumising ka. Pangalawa, di ba akala ko babanal ka at may takot sa Diyos? Ano yung post mo? Di ba pambabastos yan, pambabalahura? May pangalan yung tao, di ba? Oh. Di parang yung kinakain mo rin yung mga salita mo. Sinubo mo na, ngayon niluluwa mo. Saan ang karma ngayon? Di ba na back to you ka? Kaya minsan, Ems, mag-isip ka. Talagang wala kang isip talaga, wala kang utak. Gamitin mo yung paa mo kasi yung utak mo nandun sa talampakan mo, Ems. Pares kayo ni Jokla ng amo mo. Yan yung opinion ko sa'yo ha. Wala ka pa rin pagbabago. Gumamit ka ng maraming utak. Utak ng kabayo kung pwede. Ems Tinggel. So, hi guys! Nagbibigay lang tayo ng opinion dito sa ano. Yan, basahin nyo. O, diba? Sa bunganga mo nang galing titi mo gold, labas mo ng paniwalaan ka. At galing yan kay Ems Vega. Ito opinion ko Kung hindi ka naman kasi tanga-tanga, maniniwala ka bang may gold na titi? The way na sinabi mo na gusto mong makita, so gusto mo talaga makakita ng titi, diba? Yung usapang gold ang titi, ginto ang titi, mga usapang balahuraan or biru-biruan lang doon sa live. Hindi ka marunong mag-joke, ganun. Tapos sineryoso mo. At ngayon, sinasabi mo na kung talagang gold ang titi mo, ipakita mo. Or gusto mo lang talagang makakita ng titi. Ems Vega. Diba? Ang tanga lang. Maniniwala ka na may gold na titi. Diba, boba? O talagang gusto mo lang talaga makakita ng titi? Boba. Ayan, nandito naman ako, syempre. Syempre yung trabaho ko ganito, diba? Katulong na, diba? So, bakit ko nasabi, Ems Tinggel, tsaka Jokla, na upo muna ako para puntahan tayo kasi bilang isang katulong, no? Malaya ako sa oras ko dito. Ito, pagsasabihan ko kayo. Bakit ko nasabi na ganito si Ems Tinggel tsaka si Jokla? Alam nyo ba kasi pinagkakalat nila na degree holder silang dalawa. Ngayon, tapos na silang sinupalpal ni Idol Sendo Ryan sa kanilang mga kabalustugan, kasinungalingan, ayan, kawatan dahil sa 1,000.
na ninakaw nila, hindi nila maamin-amin na binulsa nila. Yun, so palpal ulit sila kay Idol Ryan. So lahat na ilabas na yan na Idol Ryan. So hindi nila kaya ngayon sa Idol Ryan. Alam niyo kung sino ang pinag-iinitan nila ngayon at nililihis nila yung kwento at lahat-lahat. Si Ma'am Honey May, tsaka si Sir John Rax. Bakit? Dahil kung hindi ang laging pinapaintindi ni Sir John Rax, kung hindi dahil itong si Jokla at kay M. Stingle na pumasok doon sa live nila at naglabas ng video, hindi sana mapapahamak itong si Lula Tinggel na ngayon ay tinitira ni Idol Sendo Ryan. So doon sila lumihis sa mag-asawa. Sila ang tinitira nila ngayon na nilalabas nila na dahil daw kay Sir John Rax. Alam nyo, hindi kayo papatulan ng mag-asawa kasi mas may isip sila kaysa sa inyo. Ang gusto lang nilang ipaintindi na kayong dalawa ang dahilan bakit napahamak si Lola Tinggel na hanggang ngayon ay kasama ninyo. Ayan, so doon kayo naghahasik ng inyong mga kasinungalingan doon sa live na pinupuntahan ninyo kasama si Lola Tinggel. So, pare-paras na kayong tatlo, di ba? Yun lang. Kaya, itong si MC Stingle tsaka si Jokla, wala na tong pagbabago. Ganyan na yan sila hanggang siguro maganyan na sila, no? Di ba? Saksakan na sila ng kasinungalingan. Saksakan pa sila ng kayabangan. Ayan. Ayan yung mga napapala ng mga taong mayabang at sinungaling na supalpal na nga, ililihis pa yung gusto nilang iparating sa ibang tao. Ayan. O ngayon, anong nangyari? Hindi kayo pinapatulan, di ba? M. Stingle tsaka Jokla. Hindi kayo papatulan kasi yung mga taong idinadamay nyo, yan yung mga taong hindi degree holder pero alam nila ang tama at mali. Ayan, hindi nila pinipilit na itama ang mali. Ganyan ang mga tao. Diba? Yung mga taong, yung mga marunong mag-isip. Diba? Hindi man sila salat sa certificate na sinasabi nyo lagi. Salat naman sila sa pag-iisip. Alam nila kung ano yung ginagawa nila. So, diyan kayo, manigas kayo. Ayan. Pagpatuloy niya yung katigasan ng ulo nyo, yung kakapalan ng mukha ninyo, kasi mungalingan nyo, yun. Pagkalat nyo yan sa buong mundo. Good luck sa inyo, M. Stingle, tsaka Jokla. Ayan, kasama na si Lola Tinggel.